Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa isang dating sundalo na nagtatrabaho bilang isang private specialist, ngunit biglang nagbago ang lahat nang mapatay ang kanyang bilyonaryong boss at siya ang itinuturong pangunahing sospek. Habang hinahabol siya ng otoridad at ng mga taong sangkot sa krimen, natuklasan niya na mas malalim ang pakana kaysa sa inaakala. Kailangan niyang takasan ang mga humahabol sa kanya at alamin kung sino ang tunay na nasa likod ng pagpatay para malinis ang kanyang pangalan. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2026 na pinamagatang Unity. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagbukas ang palabas kay Cole Reed, dating Special Force at dating pulis sa UK. Sa kasalukuyan na sa Bangkok siya nagtatrabaho bilang isang private security specialist ng bilyonaryong employer na si Thibaut Camalo, nagmamay-ari ng malaking shipping company na KMG. Ang bilyonaryo ay mayroon lang nag-iisang anak na tagapagmana na si Cameron. Hindi na siya iba sa pamilya dahil itinuturing na nila siyang kapamilya sa kabila ng kanyang posisyon magmula nang mailigtas noon ni Cole Reed ang buhay ni Thibaut. Isang gabi, may malaking selebrasyon ng pamilya para sa kumpanya. Habang nagmamasid si Cole Reed sa paligid, may nakita itong isang lalaki na hindi siya pamilyar. May nakuhang impormasyon ang partner na ito ay si Jaren Dan Isles, isang negosyante sa pag-e-export. Ipinagmamalaki ni Thibaut na ang kumpanya nila ay may pinakamalinis na record sa dumaang 40 taon. Pinasalamatan rin ito ang anak dahil naabot nila ang tagumpay ng magkasama at ibinigay ang regalo na relo. Sa di rin inaasahan maging si Cole Reed binigyan din ng regalo ng bilyonaryo na nakatatak ang petsa ng pagligtas nito sa kanyang buhay. Nang pauwi na si Cole Reed kasama ang boss, napansin niya na lang na nakasara ang kanilang daraanan at may nakaharang na truck sa unahan. May mga kapulisan ring nagbabantay at pilit silang pinapababa. Balak niya na lang sanang umatras, ngunit isa pang sasakyan ang dumating kaya naghinala na ito. May pananambang palang nakaplano para kay Thibaut na agad ginawa ng paraan ni Cole Reed para sa kaligtasan ng boss. Nagawang mapatay ng security ang lahat ng mga nagtatangka sa kanilang buhay. Ngunit may malubhang tama si Thibaut kung saan nabigo si Cole Reed na protektahan ng amo at hindi na nagtagal pa. Agarang tinawagan ni Cole Reed ang partner na si Taran para alamin ang kalagayan ni Cameron. Kakabalik lang nito sa mansyon at ipinaalam ang nangyaring pananambang na napatay ang kanilang boss. Hindi na siya tumawag ng pulis dahil sangkot ang otoridad sa pag-ambush at sa ngayon ay wala siyang pagkakatiwalaan. May natagpuan namang passport si Cole Reed sa mga umatake, na lamang isa itong Amerikano at nang suriin dati itong Marines na ngayon ay isang crewman ng KMG. Ibig sabihin nagtatrabaho ito sa kanila at ang sasakyang barko na Artemis ay paalis na ngayong gabi na mayroon na lang 2 oras. Plano niyang puntahan ang barko sa Pantalan upang alamin kung sino ang nasa likod ng pananambang. Samantala, ang may pakana sa pagpatay sa bilyonaryo ay si Jaren na nakumpirmang wala na si Thibaut Campalo, ngunit may problema sila matapos makatakas ang kanyang bodyguard. Sa ibang bahagi, si Angie Ellis nagtatrabaho rin sa shipping company na KMG. Napanood nito sa balita ang pagkamatay ng may-ari ng kumpanya at ang sospek sa pagpatay ayon sa otoridad ay nagngangalang Cole Reed. Nakatanggap naman ito ng tawag mula sa kumpanya na pinagre-report siya. Ang sasakyang barko ay ang Artemis. Sa kabila ng pauwi na sana ito para makita ang anak, gusto mang tumanggi, pinagbabantaan siyang tanggalin pag hindi nagpakita. May pagkakahawig sila ng Amerikanong napatay sa pananambang. Balak itong gamitin ni Cole Reed para makapasok ng daungan. Tinawagan niya rin si Cameron na ngayon binisita ng kapulisan para sa ilang katanungan. Pinaalam nitong hindi siya ang pumatay at kailangan niyang mag-ingat dahil ang pumatay sa ama siguradong siya ang isusunod. Kalaunan nakarating na si Cole Reed sa Pantalan, sa pamamagitan ng passport ng napatay matagumpay itong nakapasok ng hindi nahahalatang ibang tao, at narating ang nakadaong na barko na nakapasok ng walang aberya, ngunit kailangan niya munang umiwas sa mga crew. Ang kapitan ng barko ay si Marco Madsen, na napag-alaman rin ang pagkamatay ng may-ari ng kanilang kumpanya. Dumating ang kanyang assistant na si Mateo kasama si Elise bilang pangatlong assistant ng captain sa barko. Hindi kailangan ni Marco ng karagdagang crew dahil sapat na ang 20 niyang tauhan, ngunit wala rin itong magawa dahil ang kumpanya mismo ang nagpadala, pero pinapasubaybayan niya ang galaw ng babae. Sa ngayon nagtatago muna si Cole Reed sa lifeboat upang hindi makita. Ilang sandali pa umalis na ang barko sa daungan, nagpahinga na muna ito sa loob at nang makahanap ng pagkakataon ay doon na siya nagsimulang kumilos. Habang tinatahak nito ang bahagi ng barko,
Kasalukuyan namang nag-iikot si Elise para mag-inspeksyon na napansin ni Cole Reed kaya agaran itong nagtago, pero may narinig siyang ingay mula sa ilalim at nang tingnan napansin rin ni Elise ang pagbukas ng pintuan. Pinuntahan niya ang narinig na nakitang nakabukas, bumaba si Elise kung saan naroon na si Cole Reed papalapit sa ingay mula sa isang container, sa pilitan niya itong binuksan at nadiskubre na may mga taong nakakulong sa loob. Sila ay mga migrant na nabiktima ng human trafficker. Nangako si Cole Reed na tutulungan sila. Sa ngayon kailangan muna nilang manatili roon at magdadala siya ng pagkain. Nakababa na rin si Elise na nakita ang sirang lock ng container. Nang buksan natagpuan niya rin ang mga nakakulong sa loob ng mga migrant at pinalabas ang lahat para tulungan, humingi ito ng saklolo sa mga kasamahan habang nagtatago lang si Cole Reed sa likod ng container. Agarang pinuntahan ni Elise ang kapitan upang ipaalam ang nadiskubre ng mga nakakulong. Tinawagan ni Marco ang crew para sundin ang protocol ngunit tumanggi itong tumawag ng Navy. Naghinala na si Elise kaya tumakas na ito sa kapitan. Sa ibaba ang mga crew na tumugon sa pilitang pinapabalik ang lahat sa container kung saan bihag pala nila ang mga migrant. Hindi na nakatiis si Cole Reed upang pigilan ang tangkang pananakit at nilabanan ng dalawang armadong crew. Nagpunta naman si Elise ng bridge para tumawag ng Navy subalit pinigilan siya ni Mateo at ipinaalam sa captain na nahuli na ito. Pero nagawa siyang napatumba ni Ellis na dati rin palang nasa Navy. Sa ibaba patuloy na nakasagupa ni Cole Reed ang dalawang crew sa marahas na laban, nang makakuha ito ng baril na patay niya ang dalawa na tila hindi lang sila basta kung sino lang at isinama ang lahat sa itaas para tumakas. Nakapagpadala naman si Elise ng distress call sa Navy bago pa dumating ang kapitan, ngunit nabaril siya habang tumatakas, at nakansela nila ang pagpapadala ng signal sa Navy. Nagawang makatakas ni Elise habang dinala ni Cole Reed ang mga migrant sa lifeboat at pinagbantay ang isa sa kanila para balikan ang babaeng hinala niyang nasa panganib. Ilang milya ang layo, may US Navy na nakasagap ng distress call na pinamumunuan ni Captain Spencer. Pag-atake ang natanggap na code pero sa huling pagsusuri ng kapitan wala silang nakikitang aktibidad ng pirata sa lokasyon at kinansela rin ang tawag bago pa masagot. Tinawagan nila ang barko. Sumagot ang kapitan na si Marco ngunit nagdahilan ito na nagkamali lang sila sa pagpapadala ng distress call, dahil isang barkong pang-isda lang pala ang nakita at humingi ng tawad sa pagkakamali ng crew. Samantala, natagpuan na ni Cole Reed si Elise na muntikan ng mahuli at agad silang nagtago sa isang silid. Ngunit ang mga nagtatangkang tumakas na migrant na huli ulit, naririnig ng dalawa ang nangyayari. Plano nila silang tulungan pero sa ngayon kailangan munang magamot ang sugat ni Elise. Nagpunta ang dalawa sa engine room para maghanap ng medical kit, habang binibigyan ito ni Cole Reed ng paunang lunas. Naalala siya ni Elise na napanood sa balita na pinaghahanap ng otoridad. Sa ngayon ang mga tao ni Marco nalaman nang naroon siya sa engine room na hindi alam na mayroon itong kasama. Agad nagtungo ang grupo para hanapin siya roon pero damit na lang ang kanilang inabutan. Ang US Navy captain hindi mapakali sa distress call. Pinasuri niya kung totoo ngang may barkong pangisda na napadpad sa lugar dahil hindi ito inaabot, at nagpahanap rin ng impormasyon sa kapitan ng cargo ship. Ang dalawa naman gumawa ng sunog sa ilalim ng barko upang makuha ang kanilang atensyon, dahil balak nilang makapunta ng bridge para tumawag ng Navy. Ilang sandali pa tumunog na ang alarm ng sunog, agad itong pinapuntahan ng kapitan at pinakalat ang mga tauhan para sa pagbabantay. Umakyat rin ang kapitan sa itaas ng container habang inaapula ng mga crew niya ang sunog. Pagdating ng dalawa sa bridge mabilis lang tinapos ni Cole Reed ang nagbabantay. Agarang tumawag ng tulong si Elise sa radyo sa makakasagap sa kanya. Tinawagan naman ni Marco ang lahat para magbigay ng report pero walang sumasagot sa bridge. Nang suriin nakita nito si Cole Reed sa teleskopyo at agad pinapuntahan. Maya-maya pa dumating na ang armadong crew, napigilan ni Cole Reed ang tangka na sakto din ang pagsagot ng US Navy sa tawag na narinig ang mga putok ng baril. Humingi ng tulong si Elise na nagpapakilala sa captain kasama si Cole Reed. Ipinaalam nito ang ilegal na aktibidad ng kanyang kapitan habang si Cole Reed nag-iwan ng radyo sa tabi para malaman ang nangyayari. Agad umikot ang US Navy para puntahan ang Artemis. Nagtago naman pansamantala ang dalawa sa kwarto ni Elise. Ngunit pananghinaan ito ng loob nang makita ang litrato. Pinakalma siya ni Cole Reed na nangangakong makakauwi siya sa anak. Samantala, alam na ng kapitan na nasa barko ang bodyguard ni Campalo habang naririnig ni Cole Reed sa radyo ang lahat ng kanilang usapan at plano. Tinawagan niya rin si Jeron kung saan may ugnayan pala ang dalawa sa pagpatay kay Tibo.
Nagulat si Cole Reed sa nalaman na may kinalaman ang kapitan ng barko, isa pa sa gumulat sa kanya na may ugnayan si Cameron sa mga taong pumatay sa kanyang ama pero hindi niya pa alam kung sangkot ito. Tumakas na agad sila nang marinig na may paparating, at nagplano na iligtas ang mga migrant sa ibaba habang hindi pa nakakarating ang US Navy. May impormasyon na ang US Navy sa kapitan na dati itong sundalo na napadala na sa Afghanistan at Iraq, ngunit nasangkot ito noon sa smuggling at pumatay ng kasamahan sa misyon. Kalahati ng kanyang crew sa barko ay mga dating militar at mercenary. Wala silang makuhang impormasyon kay Cole Reed, pero may nakuha sila sa balita na pinaghahanap ito ng batas matapos pumatay ng pulis. Sa ngayon wala nang ibang daan para makapunta sa ilalim dahil bantay sarado. Dumaan si Cole Reed sa ventilation ngunit biglang may paparating kaya nagtago na si Elise. Bago pa ito nakita na patay niya ang mga kalaban subalit naputol ang tali. Pinigilan ng security ang sarili sa pagkahulog sa ibaba. Narinig naman ito ng crew na kasalukuyan siyang pinaghahanap. Pilit itong kumakapit ngunit madulas ang inaapakan dahilan nang makita siya kaya nagpatihulog na ito bago patamaan. Samantala, si Elise sinusubukan ding tumakas ngunit nahuli ito ni Mateo. Dinala siya pabalik sa captain na ngayon ay kanila ng bihag at ang kapitan naman ang umalis upang tugisin ang bodyguard. Matapos ang nalaman sa barko, ang Navy nagpadala na ng unit para tumugon sa saklolo. Kasalukuyan namang hinahanap ni Marco ang security sa ilalim, nang malamang naroon ito ikinulong siya ng kapitan sa loob. May nakuha na ring impormasyon ng Navy sa pagkatao ni Cole Reed na dati itong Special Force, nagmula siya sa henerasyon ng mga pulis at naging isa ring pulis pag-alis sa militar. Marami siyang natanggap na parangal kung saan talagang bihasa ito sa man-to-man combat. Ngunit isang misyon ang naglagay sa kanya sa panganib, iniligtas ito ng amang pulis na nagresulta ng kanyang kamatayan at magmula noon umalis na ito ng UK nang wala na siyang pamilyang mababalikan, napagtanto ng captain na isa siyang makatwirang tao at naniniwala na kaya ito nasa barko para hanapin ang totoong pumatay kay Thibaut Camalo. Ang mga migrante nakakulong ulit sa isang container. Hindi naman makapasok si Cole Reed na naririnig ang pagdating ng isang barko, kung saan ito ang contact ni Marco sa iligal na aktibidad na pagbebenta ng mga tao. Agad naghanap si Cole Reed ng ibang daan at sa pamamagitan relo na ibinigay sa kanya ito ang naging kasangkapan para makalabas. Nang kumpirmadong natanggap na ni Jaren ang bayad, pinuntahan na ng armadong grupo ang mga migrant na bihag habang nakalabas na rin ang security. Dumaan ito sa angkla ng barko para makatawid sa kabila at tinapos ang nakitang nagbabantay. Sinusubukan namang tumakas ni Elise mula sa bridge. Nakita na ng kausap ni Marco ang mga bihag pero nakarinig sila ng putok ng baril na inaakalang tinatraidor sila ng kapitan. Pinaliwanagan ito ni Marco at agad ipinahanap sa mga tauhan ng security. Paglabas sa isang tinapos ni Cole Reed ang mga ito, nakatakas na rin si Elise at napatay ang bantay maging ang paparating na si Mateo. Patuloy na nakasagupa ni Cole Reed ang armadong crew at napatay ang lahat. Nakaharap niya rin si Marco ngunit sa palitan ng pamamaril naubusan ito ng bala. Nakakuha siya ng palakol na nakasabit. Pagpasok ng buyer agad niya itong napatay at tumakas pagdating ng kapitan. Pero naubusan na rin ito ng bala. Nagkaharap ang dalawang dating militar sa mano-manong labanan kung saan muntikan ng mahulog si Cole Reed na nagawang makakapit. Sinundan siya ni Marco upang tapusin na nakakasira sa kanilang mga operasyon. Nagkatapat ulit ang dalawa hanggang sa pareho silang nahulog sa barko ng pirata. Nagpatuloy ang paglalaban ng dalawa, gamit ang nakuha ni Cole Reed na sandata matindi niyang nasugatan ang kapitan at tinuluyan bilang paghihiganti para kay Thibaut. Ilang sandali pa dumating na rin ang US Navy sa lugar, hinuli si Cole Reed pero tinulungan siya ni Elise na isa lang ito sa kanyang kasamahang crew. Sinabi niya sa Navy na patay na ang lahat ng crew ng barko kabilang si Cole Reed kaya pinakawalan siya ng US Navy. Matapos nito tinawagan ni Elise ang kumpanya para magpadala sa kanya ng mga crew. Habang nag-uusap ang dalawa lumapit rin sa kanila ang mag-ina na nailigtas para magpasalamat, at balak bumalik ni Cole Reed sa Bangkok upang tapusin ang pagtugis sa pumatay kay Thibaut. Umalis na ito sakay sa barko ng mga pirata, hindi na siya pinigilan ng US Navy dahil sa sinabi ni Elise na hindi ito si Cole Reed, sa kabila ng alam talaga ng mga US Navy at ang kanilang captain kung sino siya, tinawagan rin ni Cole Reed si Taran para alamin ang numero, na lumabas ang pagkakilanlan ni Jaren Dan Isles habang pabalik na ito. Kalaunan, nang bisitahin ni Cameron ang ama, nasa loob na ng sasakyan naghihintay si Cole Reed, inamin nito ang lahat na pinapagamit niya lang sila ng barko para sa paglilipat ng cargo dahil malaki ang ibinabayad sa kanya. Wala siyang magagawa dahil pinagbabantaan ito at hindi na siya lumapit kay Cole Reed sa pag-aakalang maaayos niya ang problema.
Hindi niya akalain na umabot sa ganito. Pero ipinamukha sa kanya ni Cole Reed na dahil sa kagagawa nito nawalan siya ng ama. Nang gabing yun habang nasa biyahe si Jaren, isang sasakyan ang bumangga sa kanya na gawa ng security. Inamin nitong kaya pinatay niya si Tibu para pag si Cameron na ang magpapatakbo ng kumpanya mas madali nilang makontrol at magpapadali sa kanilang negosyo, sinubukan nitong suhulan si Cole Reed pero paghihiganti lang ang gusto niyang makamit. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam!